Magandang umaga po sa inyong lahat at kami po ngayon ay magkakasama by Zoom dito po sa The Hague, no? Ito po ang kauna-unahang updates from The Hague. So we will call this updates from The Hague number 1. Ayan, update from the Hague. Meron tayong makukuhang update, no? Para do sa mga nanonood dito. Ang mga inaasahan nating mga pangyayari ngayong araw, it is now 7:51 in the morning here at The Hague. At 9 o'clock po, makakapasok Sira tuktok ng mga yon, mga mamirna eh. No, sir, may kumakalat na balita na nakauwi na sa Pinas. Gaano ito katotoo? Wala pong katotohanan. Oh. Nandoon pa din po sa The Hague ang dating Pangulong Duterte. Siguro gusto nilang ipamukha. O kita nyo, napawalang sala na ang dating Pangulong Duterte, etc. etc. Ay, nako. muli sa kulungan si Executive Secretary Bingbong Medialdea, no? Pero kagabi po, kami po ay nagdala sa preso ng sinyelas, ng extra pajamas at mga gamot, no? Gumawa rin po ng liham para papasukin yung mga gamot kasi kinukumpirma ko po na yung mga gamot ni PRRD ay hindi po sapat, no? Yung gamot na dala-dala niya nung siya ay nagpunta dito sa The Hague. Now, ang balita ko po ay mayroong mga substitute na gamot na binibigay kay PRRD, pero nag-iwan na po kagabi nung mga gamot niya at may liham na mas mabuti na makuha ni Presidente Duterte yung gamot na talagang pinirescribe sa kanya. Merong substitute na ibinibigay pero hindi yung talagang sinasabi ni Bongo na hindi nabibigyan ng gamot. Merong substitute na ibinibigay. Di ba? So, kahapon po, it was delivered kasama yung mga sinyelas at yung karagdagang mga kumot. Ang gulo ni Bongo, sabi nakachinelas lang si dating Pangulong Duterte. No? Dati, sabi ni Bongo, nakachinelas lang po ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, dinalan ulit ng chinelas. Ano yun? Nakasapatos po kasi nung dinala eh. 'Di ba? Nakasapatos ang dating Pangulo nung dinala siya sa The Hague. Ay, ngayon, ang ginagawa nila, panay paawa na lang ho. Puro ganun na lang ho. Baka makuha yung simpatya ng tao. Around 8 o'clock in the evening. Okay? 8 o'clock in the evening. Pero hindi po kumpirmado na yan ay naibigay na kay Presidente Duterte. So at 9 o'clock po, makakabalik po si ES Medialdea sa detention facility. Now, si Vice President Sara po, including myself, and Senator Robin Padilla. Alam nyo ho, mga kababayan, kung bakit naisulat ko dyan sa title na delikado ang dating Pangulong Duterte. No? Alam nyo ho kung bakit nakalagay dito, delikado ang dating presidente with question mark. Bakit ho, mga kababayan? Sa ginagawa po nila, lalo lang pong tumatagal, lalo lang pong nauubusan ng oras ang dating Pangulo. Imbis na rumekta sila doon sa mga problema, sagutin yung mga problema, nag-aartihan po. Panay-arte po yung ginagawa nilang solusyon, mga kababayan. Kagaya na lang niyang mga rally-rally na yan. Wala po. Ganito po ganyan, no? Si Bongo, chinelas po, nakachinelas lang. Nandoon sila eh. Delikado kasi mauubusan ng oras at panahon at baka ang mangyari nga, hearing pa lang, maubusan na ng buhay ang dating Pangulo. Alam naman po natin ang kanyang sitwasyon, di ba Paul? Uuwi ng nakakahon. Dapat talaga, rektahin nila yung solusyon. Para nang sa ganun, makauwi kung acquitted, no? Mas delikado pa sa dating Pangulong Duterte yung kilos nila dahil nauubusan ng oras, mga kababayan. Alisin ko na si Roque dito, no? Puntahan natin si yung na-ospital. Tingnan niyo ho ito. Si Attorney Medialdea. Ano po ang balita? Sinugod po ng ambulansya sa ospital. Attorney Salvador Medialdea isinakay sa ambulansya.
Ang sabi ho dito, mga kababayan, pagdating pa lang sa ICC, medyo masama na ang pakiramdam. Ano po? Uulitin ko ha, mga kababayan. Bago natin inumpisahan itong live na ito, binanggit ko na yung title po na nasa thumbnail isang topic po yun. At yung title po na nasa ilalim sa YouTube ibang topic naman po, mga kababayan. Ngayon, isinugod po si Attorney Salvador Meljaldea, isinakay sa ambulansya. At paniwala ko po, yun, kasi mabigat kapag ka-stress na stress ka, talagang bigat na bigat. At yan, sabi nga ni, sino ba yun? Nakita ko dagdag paawa, sabi ni Denzabol TV 2.0. Yan din ang iisipin ng kapwa natin Pilipino. Pero baka naman talagang masama na ang pakiramdam ng tao. No, kasi sama-sama po yung stress, sama-sama po yung hirap, yung kulang sa tulog, yung nag-iisip ka paano masusolba, mareresolba yung problema nila. Tapos sa Pilipinas, merong impeachment na kakaharapin. Si BP Sara, lahat-lahat po yan. No? Ngayon, nagagalit po yung mga DDS. Alam nyo kung ba't nagagalit? Sabi nila, kasi binalita po to ng ABS-CBN, ibinalita po ng GMA, pinakita lang po yung ambulansya na lumalabas doon sa ICC. Sabi, naku, huwag kayong magbalita kung hindi naman kompleto. Yun lang yung natanggap nila Yun lang yung nakita nila. At least, may ipinakita sila na balita na may isinugod sa ospital. At yun nga, si Attorney Salvador Meljaldea. Di ba? Kagaya na lang yun sa dating Pangulong Duterte. Di ba nung isinugod o yung dinala sa ospital? Kinalaunan sabi naman okay na po. Chinek lang po namin yung kanyang mga vital signs. Chinek lang po namin kung ano po yung kalagayan niya. Para habang nandito siya sa ICC, alam namin na siya ay maayos ang kalagayan. Ngayon, chinecheck ko namin. Ito, 3 oras na makalipas. Hanggang ngayon, wala pa din kaming nakikita. Ayan lang po talaga. Meljaldea taken to hospital in the Netherlands. Former Executive Secretary, lahat po, ganyan pa. Pero nabanggit nga na bago pa lang pumunta doon sa ICC, masama na ang pakiramdam. Ang tingin ko siguro, yung sakit ng ulo, tapos nandiyan yung hindi ka na hindi ka na nakakainom ng tubig gaano dahil nga isip ka ng isip, lakad dito, lakad do, pagod, stress. Sabi,